Naimbag na umaga sa inyo mga beb. At ito pala ang pangalawang araw namin dito sa Cagayan mga beb. Aga ako nagising mga beb kaya nagtimpla na kagad ako ng kape. At napansin ko nga wala na rin laman yung lagayan ng asukal kaya naglagay na din ako para pag may dumating kami mga bisita ay makakapagtimpla ng kape. Medyo inaantok pa nga ako dyan pero sinulit ko talaga at pinilit kong bumangon kasi gusto ko din talaga magkape habang tinitignan ko yung view dito sa aming probinsya. Bali ako pala ang naunang nagising sa amin dyan. Hindi ko muna sila ginising kasi nga alam ko puyat sila dahil sila nagbantay kagabi. Medyo nahihirapan nga ako mag-video dito mga beb kasi nga medyo naiilang ako at nahihiya kasi nga nakatingin sa akin yung mga kamag-anak ko dito. Kakatawa nga lang mga beb, support na support sila sa akin dito. Sila pa nga nagsasabi sa akin, nagkuhanan ko daw ng video sa i-vlog ko nga daw mga beb. Kaya nga mga beb, tuwan-tuwa sila na pinapanood yung mga videos ko. Gustong gusto pa nga nila mga beb na isama ko sila sa mga vlogs ko. Hirap nga ako makapag-upload ngayon mga beb, saka makapag-edit kasi nga walang signal dito sa lugar namin mga beb. Kaya pag gumagawa ko araw-araw ng mga videos ko mga beb, hindi kagad ako nakakapag-upload. Sa pahirapan ng signal dito mga beb, ay tumutulong din ako sa mga gawain dito. Araw-araw nga ako gumigising dyan mga beb ng maaga dahil gusto ko talaga makita yung sunrise dito sa aming bukiran. Kung ganito ba naman kaganda makikita mo sa araw-araw, sino pa na ba nang hindi gaganahan magkape sa umaga? Napakadami palang asong alaga ng aking pinsan dito. Nagkikrib tuloy ako sa kaldereta. Hindi, tamang muning-muni lang ako dyan mga beb kahit sabi natin mataas ng araw ay talagang malamig pa rin ang hangin kaya talagang balot na balot ako dyan mga beb at sinabayan ko pa ng kape. Gusto ko palang i-flex mga beb yung lawak ng bukiran dito at sobrang ganda talaga at lahat na nakikita nyo dyan mga beb ay hindi yan sa amin. Saka pinuntahan ko pala dito yung bodega namin mga beb kasi nakabukas siya at hindi nakakandado dahil wala yung mga auntie ko. Sinamantala ko na mag-video dito mga beb. Pagkatapos ko nga magkape dyan mga beb, nagluluto na pala yung mga tsahin at tsuhin ko dito mga beb at saka mga pinsan ko. Madaling araw pala sila umalis dyan mga beb kaya hindi ko sila nasamahan kasi hindi na pala nila ako ginising para masarap dumang tulog ko dahil ako magbabantay mamayang gabi. Bali nagpresenta na ako magluto dyan mga beb ng aming pang-umagahan. Itlog, hotdog, tinapa at tuyo lang naman ang lulutuin dyan kaya ako na rin ang gumawa mga beb. Sunny side up pala ang ginawa ko sa itlog kasi yun ang gusto ng mga bata. Habang nagluluto ko rito mga beb, yung mga tsahin ko naman pinipigaan nila yung nyog para gagawin latex sa gagawin nilang biko. Lapit na nga ako matapos dyan mga beb, saka isusunod ko namang isa lang ay yung mga hotdog. Tinulungan na nga ako ng uncle ko dyan magsalang ng hotdog pero ako pa rin na nagtuloy magluto. Minamadali na nga ako magluto dyan kasi nagugutom na sila at gusto na nila maisalang yung ulam nilang tuyo kasi di naman sila kumakain ng hotdog saka ng itlog. Sobrang dami nga naganap dyan mga beb kasi tulong-tulong talaga kami kasi habang nagluluto ko ng pangumagahan namin yung iba naman nag-aasikaso na ng gulay saka ng karne para pang tanghalian saka merienda. Sobrang naninibago talaga ako sa environment dito mga beb kasi kahit hindi ka kamag-anak ay talagang willing silang tumulong at walang bayad mga beb. At yung nakaluto na nga ako ng pangumagahan namin mga beb, tinawag ko na nga sila at ginising ko na nga sila dyan mga beb para makakain na. Sabay-sabay na nga kami kumain dyan mga beb at nagkwentuhan din kami kahit hindi ako masyado nakakapagsalita ng Ilocano ay nakaiintindihan ko naman yung mga tsahin ko. Itong biko na niluluto nga ang pinaka naiwan sa lahat kasi ito talaga pinakamatagal maluto at pinakamahirap haluin. Minamadali na nga nilang matapos yung paggawa ng biko dyan kasi ito magiging merienda sa mga padasal namin. Iniwan ko nga muna sila dyan at lumabas muna ako kasi nakita ko yung kapitbahay namin na nagbibilad ng palay. Alala ko kasi nang maliliit pa kami gantong-ganto yung ginagawa namin pagka umaga nagbibilad kami ng palay lalo pag mainit kasi sayang talaga yung araw. Bing kalsada lang naman sila nagbibilad ng palay kasi bawal talaga sa gitna ng kalsada kasi madulas siya pag nadaanan ng mga sasakyan. Tamang gala at tamang muni nga lang kami ng mga unang at pangalawang araw namin dito mga beb. Pasensya na mga beb kung di kagad ako nakakapag-upload ng ating mga video kasi yung mga pisan ko at tsahin ko ay talagang inaaya kami kung saan saan at puro kami gala mga beb. Sino ba naman ako mga beb para tanggihan sila alam niyo naman tayo mga taga Maynila minsan lang tayo mapunta ng probinsya talagang sulit-sulitin na natin.